What's good, y'all? This is Jay and Lazo, and you're watching PBA Draft Room TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya't kung nagustuhan niyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. Nagsisimula na ang bagong PBA season. Kaya right time na ito gumawa ng ating unang mock draft para sa season 51 PBA draft. As expected ay sobrang loaded nito dahil sa dami na nag-skip sa last draft. Sinama lang po namin dito ang mga currently walang contract sa abroad. Pero exemption si Dwight dahil sa pag-announce na niyan ng pagsali sa next draft. Ito na nga po at sisimulan na natin. Sa first overall pick, Terra Firma selects Dwight Ramos. Dahil sa pag-declare na ni Dwight sa next draft ay talagang hihirap ang desisyon ng mga magmamay-ari ng top pick. Dahil maliban kay Dwight ay posible din sumali ang ilan pang generational talents gaya nila Phillips at QMB. Pero dahil kakakukuha lang ng jeep ng big man sa last draft na si Gio Chu ay pwedeng kunin nila dito ang best wing talent sa class na ito na si Dwight Ramos. Right from the get-go ay expect natin na siya ang magiging go-to guy at magiging do-it-all guy ng jeep. Possible din na sa kanyang unang season pa lang ay matulungan niya agad may pasok ang team ng new head coach na si Ronald Tubid sa playoffs. Imagine na lang kung gaano kataas ang magiging basketball IQ ng inside-out tandem ng Gio Chu at Dwight Ramos. Sa second overall pick, Phoenix selects Mike Phillips. Dalawa pa ang available na potential superstar big man. Pero alam naman natin na mas babagay sa sistema ngayon ni Coach Willie Wilson ay ang mga athletic big man gaya ng mga current bigs nila na sila Balungay at Gozum. Kaya't saktong kunin nila dito si Phillips na biglang magpapalaki ng kanilang size sa front court. Lalo pat isa sila sa may pinaka-undersized big man rotation sa buong PBA. Kahit pa may veteran star pa sila na si Perkins at may ilang young high potential stars na sina Balungay at Tio, ay di na ako magugulat kung biglang si Motor Mike na agad ang maging main man ng Fuel Master sa kanyang unang season pa lang sa PBA. Imagine na lang ang magiging big man tandem ng Phillips at Balungay na posibleng maging pinaka-athletic frontcourt duo sa buong liga. This third overall pick ay original sa Blackwater pero ngayon ay sa NLEX na at ang pick nila dito ay si Kentin Miliora Brown. Ilang seasons na in-upgrade ng Road Warriors ang kanilang guard rotation na ngayon ay may isa sa pinakamalalim sa buong PBA. Decent din naman ang kanilang wing rotation, ngunit undersize pa din ang kanilang mga big man na kanilang main weakness. Kaya't para sa malaking upgrade ay saktong makuha nila dito ang tallest prospect sa class na ito na may star potential din sa PBA na si QMB. Right away ay magkakaroon na sila ng pangharang sa mga gaya nila Junmar, Japet at Arana na talagang malaking problema nila. Magkakaroon na din ng post-up threat ang NLEX na mas magpapadali ng trabaho sa kanilang mga outside shot creators na sila Robert Bolick at Kevin Alas. Sa fourth pick, Titan Ultra selects Kimani Ladi. Medyo undersized din ang big man rotation ng Giant Risers. Pero karamihan dito ay athletic gaya nila Cade Flores, Jay Ambuhat at Calvin Abueva. Kahit saktong makuha nila dito si Ladi na pwedeng pumalit sa iniwang slot ni Will Navarro last year. Right away ay magiging malaking upgrade sa frontcourt ng Titan Max si Ladi. Imagine na lang ang potential ng young, long, and athletic big man tandem na mabubuo ng Ambuhat at Ladi. Sa fifth pick ng first round, NLEX selects DJ Fenner. Upgrade na ng center ang Road Warriors ng kanilang weakness at solid na din ang kanilang guard rotation. Kaya pwede naman nila gamitin ito sa best available wing prospect at si Penner yun. Mas lalaki ang wing rotation ni Coach Jong at mas tatatag din ang kanilang wing defense. Malaki ang chance makapasok na sila sa semis ng next PBA season dahil sa dalawang major upgrade na nakuha nila dito sa first round. Mas gagaan ang trabaho ni Robert Bolick mag-execute na lang sa opensa dahil may solid interior at perimeter defender na sila na sina QMB at Penner. Sa 6th pick, Magnolia selects Sportsky Padrigao. Talagang pinalalim na ng hotshots ang kanilang big man rotation sa pag-pick sa last draft kay Andrada. Medyo nag-upgrade din sila ng wing sa pagkuha via trade kay Habi GDL. Kaya pwedeng i-upgrade na nila uli. Sa 7th pick ng first round, Meralco selects Raven Gonzalez. Loaded na ang wing at guard rotation ng Boltski. Ang pwede nilang i-upgrade ay ang kanilang center rotation dahil sa pagkawala ni Norbert Torres. Saktong-sakto si Raven sa Meralco dahil ang mga gaya niyang long defensive big man ang talagang bagay sa sistema ni Coach Trillo. Gaya ng mga current centers ngayon na sina Almasan at Bates. Mas dadami ang options sa Meralco sa big man na pwedeng ipangharang sa mga top big man sa buong PBA.
Sa 8 pick ay original sa Converge. Pero ngayon ay sa Terra Firma na at ang pick nila dito ay si Clint Escamis. Nakuha na ng Jeep ang best talent this class earlier this draft. Kaya pwedeng gamitin nila ito sa another high IQ prospect na may winning mentality na may inject sa always bottom team na Terra Firma. Magkakaroon ng playmaker si Coach Tubid na mostly sa guards ay score first. Imagine na lang ang potential ng guard tandem ng points guard na Nonoy at playmaker na Escamis. Sa 9th pick ng first round, San Miguel selects Alin Liwag. Halos loaded na ang Bearmen sa lahat ng posisyon. Ang nakikita ko lang na medyo weak ay ang kanilang power forward rotation. Kaya't pwede gamitin nila ang pick na to sa reigning NCAA MVP na si Liwag. Masasabi kong magiging upgrade si Liwag over Brondial na main power forward ni Coach Austria. Magkakaroon din ng katuwang sa ilalim si Junmar at tautuan na lalo magpapahirap sa mga opposing big man ng ibang PBA teams. Sa 10th pick, Rain or Shine selects ni Cabanyero. Alam naman natin na tuwing humahanap ng prospect si coaching ay palagi ang kinukuha nito ay mga buong loob at handang makapagpalitan ng muka. Kahit available pa dito, ang big time scorer na si Cabanyero ay no-brainer ito sa Elasto Painters. Sakto talaga ang lakas ng katawan at lakas ng loob ni Cabanyero para sa run and gun na Ross. Kung tutusin ay loaded na ang wing rotation ng Rain or Shine. Pero magiging good problem ito para sa kanila pag nadagdag si Nick. Imagine na lang kung gaano ka-deadly at ka-explosive sa scoring ang magiging wing tandem ng Nocum at Cabanyero. Sa 11th pick ng first round, Ginebra selects Jake Figueroa. Hindi na tayo sure kung available pa dito ang isa sa best wing in college ngayon. Pero kung available pa dito si Jake ay jackpot talaga dito ang Gene Kings. Halos every draft ay kumukuha si coach team ng 3&D forward na pwede mag-complement sa kanilang mga star players. Pero mas magiging malaking upgrade sa kanila si Jake na pwede maging upgraded version ng kanilang mga current 3&D wing. Possible maging isa sa key player ng Ginebra si Figueroa in case makuha pa nila siya dito sa pick na to. This 12 pick ay original sa Token Text pero ngayon ay sa Blackwater na at ang pick nila dito ay si Cedric Manzano. Malaki ang possibility na maging super loaded ang next draft. Kaya ang mga elite big man gaya ni Cedric ay pwedeng umabot ng dulo ng first round. Kaya kung available pa dito ang isa sa best post-up player sa class na ito ay jackpot talaga ang bossing dito. Lalo pa ngayon na big man na lang ang weakness ng bossing. Dahil unti-unti nagiging talented na ang kanilang guard at wing rotation. Imagine na lang ang pwedeng mabuong inside tandem ng Tratter at Manzano. This first pick ng second round ay originally sa Terra Firma pero ngayon ay sa Titan Ultra na. At ang pick nila dito ay si Harold Alarcon. Isa sa talagang nagre-rebuild ngayon ang batang team na Titan Ultra. Kaya kung ang best available talent talaga ang kanila magiging target at dahil malalim ang next draft ay posibleng umabot dito ang elite scorer na si Alarcon na magiging malaking boost sa scoring ng guard rotation ng Giant Risers na talagang manipis pa sa ngayon. Sa second pick, Phoenix selects Dominic Escobar. Unti-unti ay napalakas na ng Fuel Masters ang kanilang frontcourt depth. Kaya upang maging playoff contender talaga, ay dapat dagdagan din nila ang kanilang wing rotation at pwedeng ang elite two-way forward na si Escobar yun. Imagine na lang kung gaano ka-deadly ang mabubong all-around wing tandem ng Tapin at Escobar na madami talagang pahihirapang teams. Sa third pick ng second round, Blackwater selects Cassius Small Martin. Nakakuha na ng post-up threat ang bossing, kaya pwedeng gamitin nila ito sa best wing scorer na si Cassius. Kahit sabihin mo na sa kanila pa din ang highest scoring rookie last year, ay malaking addition pa din makuha nila dito ang isa pang high scoring PILAM na si Cassius na mas magpapadami ng options sa wing rotation kay Coach Jeffrey. Sa fourth pick, Titan Ultra selects Jolo Manansala. Nakakuha na ng big man at guard scorer earlier ang Giant Risers. Kahit pwedeng sa role player naman nila gamitin ang pick na to at saktong ang workhorse na si Manansala yon. Off the bench ay magkakaroon ng another all-around hustle player ang Titan Ultra tuwing nagpapahinga si Abueva at mas magpapabata ng kanilang aging roster. This fifth pick ng second round ay original sa NLEX pero ngayon ay sa Phoenix na at ang pick nila dito ay si Jerry Abadiano. Decent naman ang point guard rotation ngayon ng Fuel Masters, ngunit ang ilan dito ay aging na. Kahit para mas mapalalim ng young promising point guards ang rotation ni Coach Wilson ay saktong makuha nila dito si Jerry na galing sa champion school na UP na pwedeng makadagdag ng winning tradition sa struggling na Phoenix. Imagine na lang ang potential na pwedeng mabuo ng elite perimeter shooting point guard tandem ng Tio at Abadiano. The sixth pick ay original sa Magnolia pero ngayon ay si Titan Ultra na at ang pick nila dito ay si CJ Lane. Nakakuha na ng 3 solid picks ang Giant Risers pero isa pa din sila sa may pinaka-undersized na center rotation sa buong PBA. Kahit dahil available pa dito ang 6'10" PILAM ay pwede nila subukan ito sa pick na to.
Magkakaroon din sila ng size na pwede nila ipang defense sa mga gaya nila Junmar at Japet. Sa 7th pick ng second round, Meralco selects Justin Sanchez. Kabawasan din sa wing scoring ng Bolts ang pag-release nila kay Pasaol. Kaya't upang makadagdag young blood at depth sa kupunan ni Coach Trillo ay sakto makuha nila dito ang high scoring build forward na si Sanchez. Imagine na lang potential ng pwede maging young scoring wing tandem ng Sanchez at Cancino. Sa 8th pick, Converge selects Josh Lazaro. Patuloy pa din nagpapalalim ng roster ang Fiberexers upang tuluyan ng maging contender sa PBA at karamihan sa prospects na kinukuha nila ay galing sa winning school. Kahit saktong makuha nila dito si Lazaro na galing sa sistema ni Coach Tab. Most likely ay magpit ang versatility ni Josh at mabigyan agad ng playing time sa young and upcoming team ng Converge. This 9th pick ay original sa San Miguel pero ngayon ay sa Titan Ultra na at ang pick nila dito ay si Jaden Lasso. Halos lahat ng posisyon ay nakakuha na ang Giant Risers pero dahil madami talaga ang second round pick nila dito ay dapat sulitin nila ang malalim na class na ito at saktong kunin nila dito ang high IQ point guard na si Lasso na pwedeng makapunan sa iniwang playmaking slot nila Nelly at Halalon. Sa 10th pick ng second round, Rainier Shine selects Kyle Ong, isa sa may pinaka-versatile at talented big man rotation ng Elasto Painters sa PBA. Ngunit kinukulang pa din sila sa size na pwedeng ipang-limit sa mga gaya nila Arana at Junmar. Kahit kung available pa dito ang 6'9" Atenea na si Kyle, ay jackpot na sila dito. Makakuha ng tall center na pwedeng maging project big man ni Coach Yeng. Pero need niya lang mag-improve pa ang kanyang 3-point shooting para mabigyan talaga siya ng playing time. Sa 11th pick, Ginebra selects Terence Portella. Kahit always loaded naman ang wing rotation ng Jing Kings, ay always pa din nagbabakasakali si Coach Tim kumuha ng role player or catch and shoot wing every drop. Kahit pwedeng kunin niya dito ang streaky shooter na si Terence, lalo pa't wala na din sa kanilang roster ang shooter na si Pesumal. Imagine na lang kung gaano ka-deadly ang pwedeng mabuong guard shooting tandem ng Abariantos at Portella. This 12th pick ng second round ay original sa Kentex pero ngayon ay sa Rainier Shine na at ang pick nila dito ay si TJ Pelebrico. Kilala si coaching sa pagkuha sa second round ng mga Diamond in the Rough o medyo unknown pang prospects gaya nga recently nila Jonard Larito at Adrian Nocum. Kahit di na ako magugulat kung sumugal siya sa isa pang hustle player na talagang buo ang loob na si TJ na may similarities din ng versatility sa mga current forward ng Elasto Painters na sila Malonzo at Larito. Nasa kalagitnaan na tayo ng first round ng UAAP at NCAA. Kahit unti-unti ay nagpapakita na talaga ng gilas ang mga may potential na posibleng makapasok din dito sa ating mock draft. Kahit expect natin na sa susunod na buwan ay pwedeng may tumaas o biglang madagdag dito. Hanggang sa susunod na lang mga ka-Draft Room.